Ngayong bakasyon, isang tradisyon para sa maraming batang Pilipino ang circumcision. Bukod sa pagiging bahagi ng kultura, mahalaga rin po itong usapin pagdating sa kalusugan at tamang pangangalaga sa katawan. Importante yun ha, maging saya kasi baka someday magkaroon ka ng lalaking anak. Ay. No? Kaya naman, para mas Oo nga. maintindihan po natin yung kahalagahan nito, baka kasama po natin si Dr. Samuel Vincent Erastorza, urologist, na magbibigay linaw sa mga mahalagang impormasyon patungkol dito. Magandang araw po, Doc. Welcome sa Rise and Shine Pilipinas. Good morning po to Rise and Shine Pilipinas and good morning to everyone. Hi, Doc! Leslie po ito, no? Una po sa lahat, ano po ba yung proseso ng circumcision o Tagalog o sa Tagalog ay tuli? At ano po ba yung ideal age sa pagsa-circumcise? So, ang circumcision ay pagtanggal ng extra skin sa ari ng lalaki. Ang tawag natin po doon ay prepuce, no? So, pag pinanganak ng isang lalaki, may extra skin yun na nagko-cover sa buong ari niya. And circumcision is taking out that excess skin para lumabas yung ulo niya. So, yan po yung ang circumcision. It's a surgical procedure po. Ay, oo. Doc, kasi parang sa ngayon, yung mga babies, sinicircumcise na agad. Oo. Okay lang ba yun, Doc? O dapat ba talagang may eksaktong age ba dapat na magpatuli? Actually, may pag-aaral yan, no? And mostly sa US yan, sa abroad yun, no? For them, ang pinaka, talaga, best circumcision would be within the first month of life. Pagka, panganak pa lang, no? Unang buwan ng pagkapanganak. And, kaso dito sa atin sa Pilipinas, no? Because of religious, preference natin, cultural preference, yung pagtutuli natin is between 8 to 12 years old. But sa pag-aaral, pinaka-best would be first month of life. Oh, okay. Well, ano po yung makabagong technology na, medical technology na ginagawa sa ngayon dito sa Pilipinas? Kasi naalala ko, Doc, nung 80s, kami po alam mo yun, 1980s, mga nakadipokpok, mga nakapalda kami. So, ano bang kaibahan sa medical technology ngayon, Doc, sa proseso nito? Well, wala naman talaga masyado, no? Kasi yung pupok naman sobrang tagal na talaga yan, no? Still, ginagawa pa rin sa probinsya yan. Pinakamadali, no? Readily available sa mga tao. Pero mas mataas din ang risk ng pagdudugo at saka infection. So, ngayon, no, ginagawa natin is yung talagang aseptic technique. Ibig sabihin, dapat wala talaga infection. We still do cut out the skin, tanggal pa rin natin. Maraming pamamaraan na. Which is like, gamitan namin tinatawag na gomko, no? Parang nilalagay lang doon sa, sa ari ng lalaki, nakapalibot yun, sa puputulin na kagad yun. Gomko. Then, recently, gumagamit na rin kami ng tinatawag na laser, no? Naging uso na rin yung laser. Nung umuso yung laser sa surgery, yun, tumataas na rin ang demand for lasers sa surgery kasi mas less ang bleeding. So, yan po yung mga latest na. And then, may tinatawag kami mga staplers. Dati, mano-mano pag tinatahi yung balat. Ngayon, sabay na putol, diretso na kagad na tahi na yon. Isahan na lang. So, mas mabilis, mas malinis, mas less ang bleeding. At the same time naman, mas mahal din. Ayun lang. Well, curious lang ako, Doc, dahil alam naman natin dapat sinabi mo, ang ideal age ng pagpapatuli ay nasa 8 to 12 years old. Pero kayo po, Doc, bilang isang doktor, naka-experience na po ba kayo ng pasyente na medyo may edad na saka palang nagpatulit? Delikado po ba ito? Well, ang naman talaga is walang ideal age talaga per se, no? Anytime pwede ka magpatuli, no? But based on our culture talaga kasi nandun kaya sa 8 to 12 kasi pag pumasok ka na ng eskwela ng 13 years old, kawawa ka talaga sa klase, no? Alam mo naman yung mga kalalakihan pagkatapos ng but hindi na masyado ngayon, no? Dati pagkatapos ng ng summer break,
yung mga bagong tuli, biglang maghata. Kung sinong hindi tuli dito, pakitaan tayo. So, meron cultural Totoo. pressures Bonding na eh, sinasabi. Pero walang sinasabi na pinaka-ideal talaga na age talaga. Dapat 8 to 12. Kahit 15, 16, 17, 18, 19, okay yun. Basta number one, no, is that ready yung pasyente, ready yung bata. Kasi minsan, 8 years old, hindi pa sila ready napipilitan lang So kaya dyan kakaroon ng iyakan, no? Nandun ka na, nag-start ka na tumuli, biglang tatalon-talon yung pasyente, tas yung kaba din nila. So, for me, baka mas ideal between 11 to 12 kapag medyo aware na sila kung anong gagawin talaga, naiintindihan nila mabuti, ready na yung psych nila. At kung hindi pa talaga sila ready physically, tsaka mentally, sinasabi ko, walang worries. No, pwede pa ang tuloy niyan 13 years old. Pwede pa rin 14 years old, pwede rin 15 years old. Ang maganda ngayon, hindi na masyadong wala na masyadong pressure peer pressure ngayon sa eskwelahan tungkol dito. Hindi katulad ng mga panahon natin. Oo, tapos sabay-sabay pang mga nakapalda, no? Oo, ganun kami nung bata kami. Lima kami magpipinsan ng mga nakapalda kami. Naging bonding na tuwing summer. Kaya sa ngayon po, hindi na tayo nagpapalda. Okay. Dati kasi nakapalda kasi ayaw mo ma-touch yung yung aray niya Skin. pagkatapos ng circumcision kasi sensitive pa siya. Pero ngayon, immediately after surgery, actually, advise na namin na maglagay na kagad ng brief. No? Ilagay na yung brief na tama-tama lang na nag-hug siya, na hindi siya gagalaw-galaw. Kasi pag medyo snug yung brief, mas better yun kasi hindi siya gagalaw-galaw. Pag maluwag, yun yung medyo masakit siya, gagalaw-galaw siya, tatama-tama sa brief, tatama-tama sa shorts or pantalon. Yun yung medyo medyo may kuryente, masakit. So, wala nang palda-palda ngayon. Pinapa-brief na kagad namin. Okay, Whether boxer brief or yung ordinary brief. Okay, Doc, safe ba yung ginagawa nung araw na nilalanggasan ng ng dahon ng bayabas. Dahon ng bayabas? Kasi daw para mas mabilis gumaling. Yung bayabas po, meron talagang antibacterial properties, Ayun. but it has to be prepared properly. Hindi yung katulad ng ginagawa yung nung taga-pupuk na pa niya, kinakagat-kagat niya, Oo, pagkatapos pag pinapanguya. kinagat, tsaka ibabalot doon. Oo. So, yan, that is prone to infection po talaga. And yung iba din naman, ginagawa, pinapatalon kagad sa dagat, para daw Ayan, maghilom kagad. sa ilog. Yes, yung salt by itself, may antibacterial, but kapag madumi yung tinalunan yung tubig, ilog or dagat, mataas din ang rate ng infection po. So hindi po ina-advise yun. Ang ina-advise na po is daily cleaning, maligo na kagad, no? Linisin mabuti, wash ng mabuti, keep it dry. Ayun. Okay na, yung mga kabataan, wag matakot. Parang lang yan, kagat lang ng langgam. Wow. Ayun, maraming salamat po, Dr. Samuel Vincent G. Irastorza, sa pagbibigay po sa amin ng mahalagang impormasyon. Maraming salamat, Thank Doc. you, Doc. Salamat po, my pleasure.